Okay, magandang umaga grade 4. Muli, ito ang ating unang pag-aaral sa ikatlong markahan, no? So bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo sa amin na muli kami makakapag-aral ng history, Panginoon, o ng araling panlipunan na kung saan, Panginoon, ay meron na naman kaming kaalamang matututunan dahil sa inyong tulong, Panginoon. Naway gabayan niyo po kami, Panginoon, at tuloy-tuloy pong matuto ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Okay, so ngayon, atin munang balikan yung mga ating nakaraang aralin, no? Siyempre, hindi naman tayo pwedeng kalimutan na lang yung mga nakaraan. So, isang mapagpalang araw. Kamusta ka? Ako ay nagagalak na tayo ay nakatapos na ng 2 markahan. Sana ay marami kang natutunan sa mga talakayang ating ginawa. Sa unang quarter ay ating pinag-usapan ang ating bansa. Tayo ay nakatira sa Pilipinas. Ito ay isang bansang arkipelago o binubuo ng maraming mga pulo. Atin ding napag-usapan ang heograpiya ng ating bansa. So yun ang nilalaman ng unang quarter. Sa ikalawang quarter naman ay ating pinag-usapan ang kultura, mga sagisag at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ating nalaman kung ano ang mga katangiang dapat nating ipagmalaki sa buong mundo bilang isang Pilipino. At sa quarter na ito, kung ikatlong quarter o markahan, atin namang pag-uusapan ang ating pamahalaan at ano ang ating tungkulin na dapat gampanan bilang mga mamamayan ng Pilipinas. So ngayon ating pag-aaralan ang pamahalaan. So sa ating unang paksa, ating alamin kung ano ang kahulugan ng pamahalaan. Bakit natin ito kailangan at anong uri ng pamahalaan mayroon sa Pilipinas. So atin ding tingnan ang tungkulin ng pamahalaan sa ating mga mamamayan at ano dapat nating gawin upang makatulong dito. So, naalala mo pa ba ang sagisag na ito? Yan. So, ano yan? Pambansang watawat ng Pilipinas o coat of arms. Yan ang ating pambansang watawat ng Pilipinas, no? So pinag-aralan natin 'yan noong nakaraang quarter. Next, ito naman, naalala nyo ba ang sagisag na ito? Alin sa dalawa yan? Pambansang watawat ng Pilipinas o coat of arms? Siyempre, coat of arms, no? So ito naman ang coat of arms ng ating bansa. So huwag kayong maglilito sa watawat ng Pilipinas at sa coat of arms. So magkaiba naman ang kanilang shape, no? Magkaiba rin ang kanilang style. So marami din silang pagkakaiba, pero meron din silang pagkakatulad. So alam mo ba kung ano ang tawag sa gusaling nasa larawan? So napag-aralan din natin yan. Sa ano yan? Palasyo ng Malacanang o the mansion? Okay, very good. Palasyo ng Malacanang. So ito ang the Malacanang Palace. Ito ang sentro ng pamahalaan ng Pilipinas. At dito nakatira ang Pangulo ng ating bansa. So ngayon, sino ba yung Pangulo natin? Malalaman nyo kung sino yung Pangulo natin ngayon. No? So, kilala mo ba ang taong nasa larawan? Tama. So, kilala siya ng lahat. Siya si Rodrigo Roa Duterte o Rodrigo R. Duterte. Okay? So, siya ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang pinakamataas na opisyal sa ating pamahalaan. So, walang mataas na opisyal kundi ang Pangulo. Pero, pinakamataas sa lahat ay ang ang Panginoon. So, kung mataas na yung Pangulo, syempre, mas mataas pa rin ang Panginoon. Siya kasi ang may control ng lahat. No? O ano ba sa tingin nyo ang pamahalaan? Sige nga, isipin nyo, ano ba ang pamahalaan? Yan. So, maraming kahulugan ng pamahalaan. So,
sabi ko nga, pwede niyong bigyan ng sariling kahulugan at sa libro, mayroon ding kahulugan ng pamahalaan. So, ang pamahalaan ay isang samahan o politikal na organisasyon na itinataguyod ng grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. So, sila ang samahan na nagpapakita na dapat tayo magkaroon na pagkakaisa at maging isang grupo yung samahan natin, no? So tulad ngayon may pandemya, nagkakaroon ng pagkakaisa ang iba't ibang organisasyon para makatulong sa bawat mamayang Pilipino, lalo na nung nag-erupt yung bulkang Taal, no? Na makikita natin doon yung hindi man sila magkakasama ng lugar, pero isa lang yung kanilang misyon. At yun ay ang matulungan ang mga Batanggenyo. At ganun din naman, no? Marami pang ibang sakunaang nangyari na nagkaroon ng pagtutulungan. Okay. So, ano nga ba ang pamahalaan? Inilalarawan ng isang pamahalaan ang mga paraan kung paano inaayos ng isang lipunan ang kanyang sarili at naglalaan ng awtoridad upang maisakatuparan ang mga sama-samang layunin at magbigay ng benepisyo na kailangan ng lipunan sa kabuuan. So yung pangangailangan natin ay tinutugunan ng pamahalaan. So lalo na nung nag-lockdown, 'di ba? Yung mga magulang ninyo walang trabaho, pati din syempre kami wala din kaming trabaho. At syempre, nahihirapan ding tustos ng pangangailangan yung iba. So ang ginawa ng pamahalaan, nagkaroon sila ng tinatawag na SAP, no? Meron ding iba na yung bawat kapitan nyo, gumawa sila ng paraan para mabigyan kayo ng relief goods, no? Kahit mayaman, kahit mahirap, pantay-pantay lang. Dapat lahat na bibigyan, no? Next. So, ano ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan? Ang tiyakin ang kasaganaan ng ekonomiya ng isang bansa. So, syempre, kailangan malaman natin kung umuunlad pa ba yung bansa o yung ekonomiya natin. So, masasabi natin na umuunlad ng isang ekonomiya kung makikita natin na may pagbabago sa isang bansa. So, sa tingin ko naman, umuunlad naman ng ekonomiya natin kasi mayroong mga bagong daan na pinapagawa ang pamahalaan at mayroon ding mga gusaling kumbaga nire-renovate, no? So marami pa ring nagagawa at umaangat pa rin naman ang ekonomiya ng bansa kahit na mayroon tayong pandemya. Kaligtasan at kagalingan ng mga mamamayan. So syempre, yun kaya nga inaano tayo ng pamahalaan na magsuot ng face mask, ng face shield kasi para maingatan ng ating kalusugan, no? Para hindi tayo tamaan ng sakit. Next, kaligtasan ng pambansang teritoryo. So, ito yung pagprotekta sa ating sariling bansa. Pagbibigay benepisyo sa mga nasasakupang mamamayan ng isang bansa. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pagbibigay tulong sa mamamayan ng bansa. Ano ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan? Una, upang makamit ang layunin, nabanggit kailangan ng isang pamahalaan gawin ang mga sumusunod. Gumawa ng mga batas. So maraming mga batas, no? So maraming nangyayari ngayon 2021, no? Yung mga krimen na karumal-dumal, no? So kailangan gumawa ng batas ng pamahalaan para maging maayos ang ating pamumuhay. Okay? Magpatupad ng mga batas. So, syempre, kapag gumawa ng batas, kailangan itong ipatupad at kailangan din yung pag-usapan. Then, magbigay ng interpretasyon ukol sa mga batas. So, sabi nga, ano-anong mga serbisyo ang binibigay ng isang pamahalaan sa kanyang nasasakupan? Una, pangkabuhayan. So, yung mga ibang mahihirap na kailangan ng so binibigyan sila ng kabuhayan. So kung kilala niyo si Madam SP, so meron siyang na-receive nakita ko sa post niya na naka-receive siya ng pangkabuhayan galing kay Rodrigo Duterte. So isa na 'yon, no? Next,
pangangalaga sa kalusugan. So, syempre, yung pagbibigay ng libreng konsultasyon sa mga mamayang Pilipino, yun yung binibigay ng pamahalaan. Kaya meron tayong PhilHealth na kung saan sila din yung tumutulong para mabawasan yung ating bayarin sa mga ospital. Paglinang ng kultura at edukasyon, yan. Siyempre kapag nag-aral ka sa pampublikong paaralan, so yun yung isa sa tugon ng pamahalaan. So although siyempre merong mga private school na may tuwang or merong tulong ang pamahalaan, lalo na kung ikaw ay grade 11 or 12. Okay? So serbisyong pang-sibil. So ito yung mga sa kapulisan, serbisyong pang-politika, no? At ano naman ang mga pangunahin nating tungkulin bilang mamayan ng bansa? Kung ang pamahalaan ay may tungkulin na dapat gawin para sa atin, tayo ay meron ding tungkulin. Bilang mamayan, ang pinakatungkulin natin para sa pamahalaan ay sumuporta at tumulong sa mga programa nito. So dapat hindi natin binabash or hindi tayo nagsasalita ng masama tungkol sa mga namumuno sa atin. Although minsan nakakagawa sila ng masama, although minsan hindi natin gusto yung ginagawa nila, pero sana isipin din natin na kung tayo ba yung nasa kalagayan niya, yung bang lahat ng gusto natin magagawa, lahat ba ng gusto ng ibang tao magagawa agad natin? Syempre, ganun din tayo. Syempre, siya hindi din niya agad magagawa yung isang tungkulin niya ng ganun kabilis. Kailangan din nating sumuporta sa kanila. Kung tayo na nga lang walang pagsuporta sa sarili nating Pangulo, ano pa yung magagawa niya, di ba? So kung hindi rin tayo maalam tumulong, paano din siya tutulong? Okay? So ang pagbibigay ng kooperasyon ay makakapagpanatili ng kaayusan at magsusulong ng kaunlaran ng lipunan. Okay? So dapat lagi nating unawain na sa bawat gawain, kailangan natin na tumulong sa ating Pangulo. So, meron 3 sangay ng pamahalaan. So, atin itong pag-aralan din. Ayan. So, ito ang lehislatura at ehekutibo, hidukatuura. So, ito ang 3 sangay ng pamahalaan. So, atin munang bigyan ng konting interpretasyon kung ano ba ang 3 sangay ng pamahalaan. So, isang mapagpalang araw. Atin ngayon tutuklasin ang bagong kadugtong ng ang pamahalaan. So, ngayon ay so alam niyo na to, no? Ang uri ng pamahalaan meron sa Pilipinas. So, ito yung uri ng pamahalaan na meron tayo sa Pilipinas. Una, ayon sa ating saligang batas, 1987, ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikanong estado na nasa mamamayan ang kapangyarihan nito at nagmumula sa kanila ang bumuong pamunuan ng pamahalaan. So nasa malaya tayo pamahalaan, no? So hindi tayo katulad ng iba na nasa military or yung ang mayroong mga isa lang yung natususunod, no? Kundi sa atin, tayong mga mamayan, tayo yung nagluluklok sa ating pinuno na kung siya ba ay karapat-dapat at hindi. Kaya nga mayroong termino sila, no? Kapag natapos na yung termino nila, magkakaroon ulit ng botohan. Kung siya ay deserving, iboboto ulit natin. Kung hindi, paari tayong pumili ng bago nating Pangulo or ng iba pang mamumuno sa ating pamahalaan. So, kaya tatandaan nyo, tayo ay nasa demokratiko at republikanong estado. Okay, ano ang paanyo ng pamahalaan ng Pilipinas? Ano-ano ang sangay nito? So ito yung sinasabi kong mayroon tayong mga sangay. Ang Pilipinas ay isang republikang may panguluhang anyo ng pamahalaan kung saan pantay na nahati ang kapangyarihan sa 3 sangay nito. Ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. So sa anyo ito ng pamahalaan, ang Pangulo ang pinakamataas na opisyal katuwang ng pangalawang Pangulo. No? So kung mapapansin nyo, so syempre meron tayo Pangulo at meron din tayong pangalawang Pangulo. No? So 3 sangay ng pamahalaan. Ang una ang lehislatura, nasa gitna ang hekutibo, at ang pangatlo ay hudikatura. So
ang mga yan ay may pantay-pantay na kapangyarihan. So una muna ay ang lehislatura. Ang lehislatura o tagapagbatas na sangay ng pamahalaan ay may tatlong kapangyarihan. Una, sila ay pwedeng gumawa ng mga batas. Okay? Pangalawa, mag-amyenda ng batas. Pwede nilang pwede nilang tutulan yung batas, no? Kung ayaw nila nun. Pangatlo, magsawalang bisa ng batas. So, yan yung mga kanilang kayang gawin. So, yan yung kapangyarihan nila. So, kaya meron bawat isa sa kanilang kapangyarihan. Sino-sino ba yung mga tao doon? So, ito ay kinatawan ng Kongreso ng Pilipinas. Ito ay nahahati sa dalawang kapulungan. Ang una ay Senado ng Pilipinas o mataas na kapulungan. Ang pangalawa ay ang kapulungan ng mga kinatawanan o ang House of Representatives ng Pilipinas. So, sila yung mga namumuno ng lehislatura sa mga senador at saka yung sa Kongreso, no? Sa House of Representatives. So sila yung mga kaya medyo minsan mahirap din gawa ng batas kasi pag maraming tutol, hindi agad-agad nagagawa ang isang batas. So ito ay mababang kapulungan. So meron tayong dalawa sa lehislatura ha, mataas na kapulungan at mababang kapulungan. So sabi nga, no? Ang Senado ay pinamumunuan ng Senate President. Okay, so sino ba yung Senate President? Nung nakaraan, ang alam ko ang Senate President ay si Soto. Okay? Habang ang mababang kapulungan ay pinamumunuan ng Speaker of the House. Okay? So yan ay magiging assignment sa akin pag nagkataon. No? So para malaman nyo kung sino-sino ba yung mga Senado o sino yung mga namumuno sa bawat kabinete. Okay? So meron tayong ehekutibo. Ang ehekutibo ay sangay o tagapagganap ang tumitiyak na ang batas na ginagawa ng Kongreso ay naipatutupad upang mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. So sila yung kung ay nagawa ba ng tama yung kailangan gawin para sa pamayanan o sa mga mamamayan. No? So ang mga namumuno naman dito ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga gabinete at pamahalaang lokal. Ang Pangulo ang namumuno nito at siya ang pumipili ng miyembro ng gabinete na kinatawanan na kalihim. Tinatawag na kalihim, okay? So si Pangulong Duterte, siya yung pumili ng sarili niyang miyembro ng gabinete. So, syempre may pangalawang Pangulo, pero tulad nga na sabi ko, yung pangalawang Pangulo kasi natin, so Leni Robredo ay hindi na masyadong nakagawa yung trabaho kasi tinanggal siya kasi may kapangyarihan ng Pangulo na mawalan siya ng pangalawang Pangulo, no? So ayon na rin sa batas yon. So ang kalihim ang namumuno ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan. Okay, next. Sa kasalukuyan, no? Ang Pangulo nga natin ay si Rodrigo R. Duterte. Okay? So, siya ang magtataga ng mga kalihim. So, yun yung kapangyarihan niya. Magtatalaga ng ehembahador, konsol, at iba pang mga opisyal ng anyo ng konstitusyon. At siya din ang punong commander ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So, yung mga sundalo, no? So, siya yung pinakang punong commander. So, ang pangatlo ay, ito pa, meron pa siya. Ang pangapat siya ay may veto power o kapangyarihang huwag ipasa ang isang panukalang batas ng Kongreso. So kapag ayaw niya ng batas, pwede niyang hindi tanggapin or hindi yun matupad. So ang panlima, siya ang nagtatalaga ng punong maestrado sa Korte Suprema ng mga Associate Justice. No? Associate Justice. So siya din yung nagtatalaga kung sino ba yung pwedeng maupo o sino karapat-dapat, no? So, ang panghuli ang hidikatura. Ang hudisyal na sangay o tagapaghukom ang nagbibigay ng interpretasyon sa batas. Ito ay kapangyarihang lutasin ng mga sigalot sa pagtupad o pagpapatupad ng mga karapatang nakasaad sa batas. Hinahatulan ng sangay na ito kung nagkaroon ng hindi matinding pag-aabuso ng pagpasya ng katumbas ng kulangan o kalabisan ng kapangyarihan sa panig ng pamahalaan, no? Ang sangay na ito ay binubuo ng Korte Suprema
at ng mga mababang hukuman. Okay? So, sila yung bumubuo. So, ang Korte Suprema na pinamumunuan ng punong maestrado o Chief Justice. So, sa Korte Suprema, dumudulong ang sino mamamayan na hindi sumasang-ayon sa isang desisyon ng mababang hukuman. Dito rin lumalapit ang dalawang ibang sangay tungkol sa interpretasyon ng kahit na anong batas. So, ang hiduktura, siya yung takbuhan, kumbaga, ng mga mamamayan na hindi gusto yung isang desisyon o isang gawain ng isang pamahalaan, no? So kapag meron ayaw, so yun sila yung mahadlang. So meron yan yung tatlong sangay ng Pilipinas. So atin pa yung susundan sa susunod nating pagkikita. So ngayon ayan muna, no? At isesend ko na lang sa inyong GC yung gagawin nyo. So yun lamang at kita-kita ulit tayo sa susunod nating pag-aaral. Okay, paalam.